Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, basa muna tayo ng Bible bago po tayo po. Let's open our Bible in the book of Galatians. Galatians chapter 2 verse 20. And then Galatians chapter 5 verse 24. Say amen po pag andyan na po kayo. Sabi po rito, sa Galatians chapter 5 po muna tayo. Verse 24. Shop, patay mga shop. Ang lamig eh. Ang hirap mag-preach pag malamig. Galatians chapter 5 verse 24. Sabi po rito, And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Galatians chapter 2 verse 20. Yun po yung ating text sa ating camp. And ito naman po yung ating text ngayon pong tawag dito, ngayong taon. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tayo po'y manalangin. Lord, Ama namin Diyos, dakila sa lahat. Lord, marami pong salamat muli sa napakaganda at napakatapat mo, Panginoon. Muli binigyan mo kami ng panibagong araw. Salamat, Panginoon, na kami ay buhay pa. Meron pang pagkakataon, Panginoon, upang maglingkod sa inyong harapan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ang katapatan mo sa amin. Every day na kami nagigising pa, Panginoon, yun pa lang, Panginoon, ay sapat na ipakita mo ang katapatan mo sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakasala, Panginoon, but still, Panginoon, ay andyan pa rin ang kabutihan mo. Salamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa linggo na nakalipas, Panginoon. Salamat sa aming camp na nakalipas na sa nakaraang linggo, Panginoon. Dalangin nga po namin na hindi nga lang po ito lumipas, Panginoon, bagkas ito nga po ay nagmarka, Panginoon. Lalo ang inyong mga salita na aming narinig, Panginoon. Hindi lang basta naisulat sa mga notebook, bagkus ito nga po, Panginoon, ay inilagay namin sa aming puso at isipan, Panginoon, upang kami nga po ay mas lalo mo pang magamit sa gawain mo, Panginoon, ng mas mahusay at mas matapat. Lord, salamat sa patuloy na biyaya at pagpapala mo sa amin, Panginoon. Ganun na rin sa inyo lingkod. Patuloy mo nga po siyang bigyan ng kalakasang pisikal. Alam namin, Panginoon, na ang kapaguran, Panginoon, ay kanyang naramdaman after camp, Panginoon. Dahil mahirap, Panginoon, gumawa ng mensahe mo. Mahirap, Panginoon, mag-handle ng program. Panginoon, andyan ang puyat, andyan ang pagod. Dalangin nga po namin na bigyan mo siya, Panginoon, ng patuloy na kalakasan sa kanyang pisikal na pangangatawan, Panginoon. Ganun na rin, Panginoon, kayo mag-supply ng kanilang pangangailangan. Ganun na rin ang kahilingan ng gawain mo, Panginoon, ay magkaroon na nga po sila ng supting nila ni Ma'am Kim, Panginoon. At ang inyong salita na mapag-aaralan namin sa umagang ito ay pagpalain mo. Bigyan nyo kami ng mababang puso. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng submissive, Panginoon, na puso na handang magpailalim sa inyong makapangyarihan na salita na maririnig namin sa umagang ito, Panginoon. At kailangan po, Panginoon, ang aming maitaas at maluwalhati sa araw na ito. Ingatan nyo kami at pagpalain. Salamat po kung mayroon po nakikita ang karumihan, kasalanan sa aming puso at isipan. Ito nga po inyong ipagpatawad upang kami nga po maging malinis na sidlan ng inyong salita sa araw na ito. Mahal ka po namin, ang natidalangin namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, mali na po kayo mo po. Salamat sa Panginoon. Muli sa makatayo po sa likod ng pulpitong ito. Amen. So, ang dala po naming mensahe is yung dinala po namin. Ako po, yun po ang aking dala. Kung ano po yung dinala ko sa preaching contest. Kasi yung ginawa po naming message is not to compete every preacher. Ito po ang mensahe na ginawa namin is talagang ginawa po namin ito para po sa atin. Amen? So, hindi po namin tinignan na kalaban ng bawat isa. Actually, yun po ay nakakakabang bagay, hindi para manalo, bagkus kung paano mo may papahayag yung salita ng Panginoon in 15 minutes. Kasi ang hirap po mag-preach ng nagmamadali. Diba? So, hindi ka namang gagawa ng mensahe na basta-basta lang na pang 15 minutes. So, sabi ko nga nung after kong mag-preach, sabi ko sana may preach ko siya ng mas matagal na oras. Kasi marami po kaming pwede at kayang sabihin, pero hindi na po
kaya dahil sa oras. Kumbaga, pigil siya. Kaya nung ako po ay talagang nakatingin lang sa cellphone kasi pagka hindi mo na tinignan yung notes mo kung saan-saan ka napupunta eh. So, yun po yun mga kapatid. Amen? Kaso nga lang, di ba, kung kaya nga po magandang na ngayon ay may preach namin. Kasi nung nasa camp tayo, di ba, parang tinitignan nyo kami na baka may mas magaling sa amin, baka ganun ang tingin nyo. Meron sa inyo na tinitignan yung oras, baka sumobra si Preacher Harry, si Preacher Mark. So, hindi tayo nakafocus sa talagang mensahe. Kasi nandun tayo sa iba't ibang lugar, iba na yung isip natin, iba yung tinitignan natin, iba yung focus natin. Pero ngayong araw na ito, isayaan nyo pong ipahayag muli namin sa biyaya ng Panginoon. Amen? Na talagang mas focus po tayo sa salita ng Panginoon. So atin pong nabasa mga kapatid. So pag-pray nyo po ang ating pastor. Amen? Kung tayo po ay nakaramdam ng pagod, lalo po ang lingkod ng Diyos. Amen? Sa sobrang dami niya pong ginawang mensahe at yung puyat, mga kapatid. Kung kayo tulog na ng alas 12, ang ating pastor is nakikipag-fellowship pa po. 'Di ba, sa mga kapwa niya pastor ng alauna, alas 2, 'di ba? So yung pagod is talagang mararamdaman po natin. Amen? Kaya nga po wala po tayong tawag dito, prayer meeting nung Friday. Kasi nga po, isa to consider everyone na makapagpahinga po tayo. Pero next week, balik na po tayo. Meron na po tayong midweek at meron na po ulit tayong prayer meeting. So, back to normal na po tayo. Amen? So, baka mamaya, walang prayer meeting. Hindi po. Paluin na po tayo ng Diyos niyan. Amen? Baka na po tayo, baka nasanay na tayo. So, sige po ngayong umaga mga kapatid, pag-aralan po natin yung mensahe po natin, the piercing purpose, na kinuha po natin sa Galatians chapter 5, verse 24. And Galatians chapter 2, verse 20. Di ba, ang ating tema nung ating nakaraang camp is the piercing purpose. So, ang piercing ay larawan ng pagtagos, sugat, at pagpapako. Hindi komportable ang pagpapako sa krus. Amen? So, sino ba naman? Yung mapako ka nga lang, hindi na komportable. Di ba? Yung makaapak ka lang ng pako, hindi na siya komportable. Kumbaga, yung bagay na yun ay hindi mo na siya sinasadya. Pero pag nangyari sa iyo yun, makakaramdam po tayo ng hindi komportableng pakiramdam. Masakit. How much more yung sasadyain mo pa kaya? 'Di ba? Kumbaga alam mong masasaktan ka, alam mong ipapako ka. May sakit, may sakripisyo at mayroong pagtalikod sa sarili. 'Yun po ang nangyari sa Panginoong Hesus. 'Yun po ang makikita po natin sa Luke chapter 22 verse 42. Ano po ang sabi doon? Luke 22 verse 42. Basahin po natin. Basahin po natin yung tawag dito. Yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Luke 22 verse 42. Ano po ang sabi rito mga kapatid? Ang sabi po rito, saying, di ba ang sabi ng Panginoong Hesus, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Amen? Kasi alam ng Panginoong Hesus kung ano po yung kanyang sasapitin. Yung sakripisyo, yung sakit na kanyang mararanasan. Kaya nga siya nga po ay umiyak ng dugo. 'Di ba? Makikita natin wala pa siya sa sitwasyon na 'yon, pero alam niya na kung ano yung sakit na mangyayari sa kanya. Pero makikita natin yung sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa iyo at para sa akin. Ngunit sa likod ng sakit na iyon ay merong layunin ang Diyos at yun yung kaligtasan mo at kaligtasan ko. Di ba nakita niyo po yung piercing, yung nangyari sa Panginoong Hesus na merong purpose, merong kadahilanan at yun ikaw at ako, mga kapatid. Amen? Di ba? May kita natin na ang Galatians chapter 5 verse 24 ay malinaw na nagsasabi na ang mga tunay na kay Kristo ay ipinako ang laman kasama ang mga maling pagnanasa nito. Ibig sabihin, ang Christian life ay hindi lamang pagdagdag kay Jesus sa buhay natin, hindi lang basta naligtas ka. Di ba? Nung wala ka pang Jesus Christ, hindi lang basta nagkaroon ka ng Jesus Christ, kundi pag-alis ng laman upang si Kristo ang maghari sa atin. Why? Kasi po tayo po ay new creature na sa Panginoon. Kaya nga, sabi nga sa kanta ng ating pastor, di ba? Madaling maging Kristiyano. Mahirap magpaka-Kristiyano. Why? Kasi merong denying self na tinatawag, mga kapatid.
Di ba? Hindi pwedeng gagawin mo kung ano yung gusto mo. Hindi pwede yung ikaw ang magiging control o ikaw ang magiging driver ng buhay mo, mga kapatid. Why God must pierce our lives, mga kapatid? Why God must pierce our lives? Number 1 po natin, crucify the flesh so sin will lose its power, mga kapatid. So we need to crucify the flesh, mga kapatid. Kasi nga po, ang kapangyarihan ng laman o kasalanan ay sadyang malakas po sa buhay po natin. Hindi po natin yan maitatanggi. Di ba? Pag hindi ka nga nakapanalangin, pag hindi ka nakapagbasa, ano ang mas umiiral sa atin? Kasalanan. Ano ang mas pinapakinggan natin? Yung flesh natin, yung laman po natin, mga kapatid. Kaya nga sabi po dyan sa Galatians chapter 5 verse 24 yung phrase na have crucified the flesh. So kailangan daw po nating i-crucify yung flesh, mga kapatid. Ang laman ay tumutukoy sa makasalanang nature ng tao. Andyan ang pride, anger, lust, jealousy, selfishness, bitterness, at rebellion laban sa Diyos, mga kapatid. Yan po ang tinataglay ng laman. Yan po ang manifestation o yan po ang kayang gawin ng laman sa buhay natin, mga kapatid. Why must the flesh be crucified? Bakit ba kailangan natin i-crucify ang laman? Because as long as the flesh is alive, it will continue to pull us away from God, mga kapatid. Bakit kailangan may pako ang laman? Dahil habang buhay ang laman at hindi natin ito pinapatay, patuloy tayong hinihila. Patuloy tayong hihilain nito palayo sa kalooban ng Diyos, palayo sa gawain ng Diyos, at palayo mismo sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga maraming mga Kristiyano makikita mo, di ba, nawawala na lang bigla sa gawain ng Panginoon. Hindi po yun ang nangyari ng overnight. Di ba? Yun po ay proseso. Yun po ay nangyari ng ilang araw, ng ilang weeks, ng ilang buwan na makikita natin yung pagka-flesh, paglaman na yung nangunguna sa atin, mga kapatid. Makikita mo, hindi yan agad-agad umaalis sa gawain ng Panginoon. Makikita mo yan, uma-absent. Makikita mo yan, walang gana sa gawain ng Panginoon. Di ba? Makikita mo yan, darating na yan, mawawala na sa gawain ng Panginoon. Hindi yan agad-agad. Why? Kasi nga, unti-unti po tayong pinapatay ng laman na ito. Hindi po literal, pero yung relasyon natin sa Panginoon, unti-unti niya tayong nilalayo. Di ba? Yun po yan, mga kapatid. Kaya nga ang sabi dito, crucify the flesh so sin will lose its power. Kung gusto mong yung kapangyarihan ng kasalanan ay hindi na managana o maghari sa atin, kailangan yung flesh na to, mga kapatid, ay ating ipako sa harapan ng Panginoon. The flesh cannot simply be improved. Hindi natin pwedeng sabihin na ayusin ko na lang yung flesh na meron ako. Di ba? Hindi rin natin pwedeng sabihin na it cannot just be controlled. Sometimes, sasabihin natin, hindi, nakokontrol ko naman eh. Minsan nanonood ako, minsan hindi. Di ba? Minsan, ito yung ginagawa ko, minsan hindi. Nakokontrol ko naman. Di ba? It cannot merely be covered outwardly. Pag nagbarong ka, hindi ka na namumuhay sa laman. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Maraming pwedeng gawin ang kaaway para pagtakpan na tayo ay namumuhay pa rin sa laman. Maraming pwedeng gawin ang kaaway. Minsan nga, hindi na kaaway. Yun yung sinasabi ni Pastor Jonathan. Minsan, tayo na yun mismo, mga kapatid. Di ba? Minsan, ang kaaway, tinitignan at pinapanood na lang tayo. Tayo na yun mismo. Tayo na yung nagtatakip. Di ba? Tayo na yung naglalagay ng excuses. Di ba? Yun na yun, mga kapatid. Tayo na yung gumagamit sa sarili natin para tayo ay hindi na magamit ng Diyos sa gawain niya. Madalas ginagamit natin, di ba ang realidad, mga kapatid? Madalas ginagamit natin ang ministry o pagiging busy sa Lord para pagtakpan ang laman. Pero siya pa rin ang may control sa atin. Di ba? Minsan na nasa ministry ka, minsan tumutulong ka sa gawain ng Panginoon. Pero makikita natin, at the end of the day, makikita natin yung sarili natin. Ang kumukontrol pa rin sa atin is yung fleshly desires po natin. Tayo pa rin, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Amen? Mag-ingat po tayo.
Mga kapatid, lalo ngayon, ang mga kabataan, ang mga taong na ngayon, mga kapatid, ay iba na po. Di ba? Kumbaga, wala na talaga silang puso na maglingkod sa Panginoon. Kumbaga, kumita ng kumita, gawin kung ano yung mga gusto nilang gawin. Yan na po yan, mga kapatid. Nandito na po tayo sa perilous time na sinasabi ng Biblia. Di ba, nasa end times na po tayo, malapit na pong dumating ang Panginoong Hesus, mga kapatid. So, sikapin po natin na gawin ang tama sa harapan ng Panginoon. Amen? The truth is, a crucified life is a Christ-controlled life, mga kapatid. A crucified life is a Christ-controlled life, mga kapatid. Ang crucified daw na buhay, ang nakapako daw na buhay kay Kristo, is ano? Is si Kristo ang kumukontrol, mga kapatid. Hindi ikaw. Hindi rin ako dapat, mga kapatid. Amen? Kaya nga, ano ang kailangan natin gawin? Kailangan natin ipako ito sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin ipako ito. You must crucify it, mga kapatid. Di ba? Huwag mong hayaan, di ba, na ang buhay mo is naka-crucify sa kaaway. Kailangan ang buhay po natin is naka-crucify kay Kristo, mga kapatid. Kaya nga tayo dito, hindi tayo magkakaaway dito, tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Amen? Huwag natin tignan ang iba na kaaway natin. Huwag natin tignan ang iba na kakumpetensya natin. Hindi po, naglilingkod po tayo. Meron po tayong tinatawag na tawag dito, yung pagsusulit sa harapan ng Panginoon individually. Di ba? Ikaw, mga kapatid, kaya kung meron ka nga ayusin natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. Huwag mong tignan yung iba na kailangan mo munang ayusin yung sarili mo bago ko ayusin yung sarili ko. Hindi po. Di ba, naglilingkod ka, meron kang pagsusulit sa harapan ng Panginoon. Ikaw yon, hindi yun by group. Mga kapatid, so kailangan mong ayusin yung sarili mo, yun yung tinatawag nilang vertical and horizontal principles. Pagka hindi ka na okay sa harapan ng Panginoon, hindi ka rin magiging okay sa mga kapatiran mo. Kaya nga ma-check mo rin pagka meron kang hindi maayos na relasyon sa mga kapatiran mo, doon pa lang mga kapatid, kabahan ka na. Ibig sabihin hindi na okay yung relasyon mo sa harapan ng Diyos. Di ba? Makikita mo yan. Yan po ang aking napansin. Pagka-alok ka na sa mga kapatid mo, tapos wala naman silang ginagawa. Di ba? Pagka parang ang iniisip mo, parang kang pinagkakaisahan, pero hindi naman. Ibig sabihin, meron ng gap, mga kapatid. Meron ng hindi magandang relasyon sa harapan ng Panginoon. Yun po ang i-check natin, mga kapatid. Amen? Yun po ang i-check po natin. Hindi lagi nating dapat tinitignan na parang mali ni pastor. Hindi po ganun, mga kapatid. Di ba? Ang ating pastor ay sinisikap magturo ng tama at mabuti sa likod ng pulpitong ito. Amen? So, wag nating aawayin. Wag natin aawayin ang ating mga kapatiran. Wag nating aawayin ang lingkod ng Diyos. Di ba? Dapat hindi ganyan. Pero pag ganyan ang ating puso, ang ating kaisipan, ano po yan? Laman po yan. Kasi ang gusto ng laman na ito, laging gusto ng kalaban. Di ba? Laging gusto na merong kakompetensya. Dapat hindi. Dapat hindi, mga kapatid. In Galatians chapter 2, verse 20, ano ang sabi doon? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I. Di ba? Ang sabi dyan, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I. Kung talagang napako ka kasama ni Kristo, or kung talagang ligtas ka, ang sabi po dyan, yet not I. Dapat hindi na ikaw ang nasusunod sa sarili mo. Kasi nga, crucified with Christ na, mga kapatid. Hindi na ang laman na ito ang naghahari, ang nangunguna sa iyo at sa akin. Di ba? Kaya kailangan ito ay maipako, mga kapatid. But Christ liveth in me. Alam niyo bang masarap yung verse na ito is napakasarap ikaw at napakasarap panggitin. Di ba? Pag sinabi nga yung crucified with Christ, ikaw ay napako kasama ni Kristo. Di ba? Na ang buhay na dapat ipinapamuhay mo is hindi na buhay. Di ba? Na makalaman. Kailangan kung ano na yung buhay dapat ni Kristo. Yun po dapat, mga kapatid. Kailangan si Jesus Christ na ang nasusunod sa buhay natin. And the life which I now live in the flesh,
Di ba? At yung buhay na ipinamumuhay ko ngayon sa laman, ano ang sabi diyan? I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So kailangan pala yung buhay natin dito sa lupa is ipinamumuhay natin sa pananampalataya. Kanino? Kay Jesus Christ na nagbigay ng buhay para sa iyo at para sa akin. Dying with Christ, we are dead in sin, mga kapatid. Yan po ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 20. Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world are ye subject to ordinances? Di ba? Kung kayo'y nangamatay, nakalakip ni Kristo mula sa mga pagsimulang aral ng sanglibutan, bakit nawaring kayo'y nangamumuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangapapasakop sa mga palatuntunin. Yun po ang sabi diyan, mga kapatid. Kaya kung tayo daw, mga kapatid, ay talagang patay na kasama ni Kristo, kailangan ang pamumuhay na meron tayo dito is naayon sa salita ng Diyos. Hindi yung mga ordinansa, hindi yung mga palatuntunin ng mundong ito na against sa salita ng Panginoon. Di ba? Kailangan kalaban tayo niyan, lalo pag against sa salita ng Panginoon. Di ba? Pagka pinasan nila ang abortion, di ba? Pagka pinasan na nila yung mga batas nila against LGBT, kailangan hindi tayo umaayon diyan. Maliban na lang kung bakla ka din. Maliban na lang kung tomboy ka din. Di ba? Dapat hindi, mga kapatid. You and I are dying with Christ. Yan ang lagi mong tatandaan. You and I are dead in sin, mga kapatid. Yan ang lagi mong tatandaan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man, yung dating ikaw, nung hindi ka paligtas, is crucified with Him. The body of sin might be destroyed. Di ba? Kaya nga, yung katawan na makasalanan nito, mga kapatid, ay kailangan na nating ipako sa harapan ng Panginoong Hesus, that henceforth we should not serve sin. Mga kapatid, alam nyo ba maraming mga tao na talagang alipin ng kasalanan. Naalala niyo yung sinabi ni Pastor Ramil, yung nakausap niya yung pumapatay ng tao. Sa una may konsensya pa yan. Diba? Totoo po yun, mga kapatid. Meron akong kaibigan sa probinsya, ganun ang trabaho ng kanyang tiyuhin. Yun din ang kwento niya. Binabayaran talaga sila para pumatay ng tao. Diba, hamakin mo yung ganun? Kumbaga talagang kung iisipin mo yun ngang magkasala ka lang ng hindi ganun. Kung sa mata ng tao, mabigat yung sa Diyos kasi walang malaki at maliit na kasalanan. Pero sa mata ng tao, pag pumatay ka ng tao, mabigat na kasalanan yun. Pero isipin mo yung mga ganun tao, yung mga ganun nakakagawa ng ganun, yun ang maiisip mong alipin na talaga sila ng kasalanan. Di ba? Ngayon po, madali na lang po, ang buhay ng tao ngayon, 10,000 na lang. Di ba? Kaya nga sabi nila, kung kaya mo magpakabuti ka na kasi ang buhay ng tao ngayon, 5,000, kaya mo na magbayad ng tao para pumatay. Ganun na kasama ang mga tao sa mundong ito, mga kapatid. Kaya kung tayo hindi pa natin pipiliin mamuhay ng tama sa harapan ng Panginoon, pipiliin pa rin natin maging alipin ng kasalanan, wala tayong pagkakaiba. Di ba? Because yung mamamatay tao at yung hindi nagtatapat na nagkakasala sa harapan ng Panginoon, ang tingin ng Diyos yan, parehas nagkakasala. Di ba? Kasi nga walang mabigat at walang maliit na kasalanan sa harapan ng Panginoon. Yun ang makikita natin dyan, mga kapatid. Kaya nga, dapat lagi mong tatandaan that your old man is crucified with Him. Yung dating ikaw, di ba, na naninigarilyo, umiinom, di ba, talak ng talak, madaldal, chismosa, di ba, dapat wala na yan. That the body of sin might be destroyed. Sinira na yan, mga kapatid. Sirain na natin yan. That henceforth, para we should not serve sin. Hanggat hindi mo ipinapapako yung flesh o laman na meron ka, patuloy pa rin ang paggawa ng kasalanan natin. Why? Dahil ang laman na ito, ang gustong-gusto na ito ay kasalanan. Di ba? Isipin mo pag mag-isa ka, ang minimeditate mo ba, Word of God? Hindi naman eh. Ano yun? Yung paglayo sa Panginoon, yung pag-backslide sa Panginoon, yung mga bagay na gusto natin sa mundong ito,
Doon pa lang mga kapatid, makikita po natin, ipinapakita nito na ang dating pagkatao ay dapat mamatay upang hindi na tayo maging alipin ng kasalanan. Diba? Yung dating Byron, kailangan hindi na yun makita. Diba? Yung dating Chris, diba? Na huling dumadating, kailangan sa susunod, hindi na huling dumadating. Diba? Kasi ano ka na eh, dead to sin ka na eh. Diba? Kumbaga, patay ka na. Kumbaga, yun yung mga kailangan nating baguhin sa harapan ng Panginoon. Amen? Kailangan nating ipakita na, Lord, yung dating ako, wala na ito. Lord, yung lumang ako, ipapako ko na ito. Kasama mo. Diba? Yun dapat ang ating ipakita, mga kapatid. Ang sabi sa Romans chapter 8, verse 13, for if ye believe after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Di ba? May kita natin mga kapatid, kung patuloy daw tayong susunod sa laman o kasalanan, hahantong po tayo sa pagkahiwalay sa Diyos kung hahayaan natin kontrolin tayo ng laman o kasalanan. Yun po yung sinasabi dito, for if ye live after the flesh, kung mamumuhay po pa rin po tayo sa laman, ye shall be dying. Kumbaga talagang mamamatay yung relasyon natin, yung fellowship natin o mahihiwalay ka sa Panginoon. Isipin mo pag gumagawa ka ng kasalanan, di ba? Mararamdaman mo pag nananalangin ka ang layo ng Diyos sa'yo. Makikita mo pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, wala kang maintindihan. Ang naiisip mo, nakagawa ka ng kasalanan. Ang nasa isip mo, gagawa ka ng kasalanan. Pag mananalangin ka, alam mong hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Why? Kasi nga kung sino yung merong kasalanan, di ba, hindi yan pinapakinggan ng Panginoon. Yun yung sinasabi dito mga kapatid. Pero anong sabi dito? But if you through the Spirit do mortify, kailangan daw patayin yung kagustuhan mga kapatid ng body na ito, ye shall live mga kapatid. Pero kung sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay pinapatay natin ang makasalanang gawain ng katawan, tayo ay magkakaroon ng tunay na buhay sa Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya minsan hindi natin matagpuan yung tunay na buhay kay Jesus Christ. Why? Because you and I ay hindi pa rin natin crucify yung flesh. Di ba parang kala mong ligaw ka? Parang kulang pa yung ginagawa mo sa harapan ng Panginoon. Kulang talaga. Why? Kasi nga hindi pa rin naka-crucify yung flesh. Why? Kasi nga yung flesh pa rin ang kumukontrol sa atin, mga kapatid. In Colossians chapter 3 verse 5, sabi rito, mortify therefore your members which are upon the earth. Di ba? Kailangan daw patayin, mga kapatid. Mortify. Ang ibig sabihin ng mortify ay patayin ang laman ay hindi inaalagaan, mga kapatid. Sabi rito, ano daw yung kailangan mamatay po sa atin? Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, mga kapatid, and covetousness, which is idolatry, mga kapatid. Di ba? Alam nyo, marami po tayong kailangan patayin sa buhay po natin. Kailangan i-pierce, kailangan i-crucify, mga kapatid. Aminin natin sa hindi. Sabi ko nga, nung nasa camp tayo, feeling natin malapit tayo sa Panginoon. Di ba? Nung nasa camp tayo, feeling natin talagang high spiritually tayo, mga kapatid. Why? Kasi every morning may devotion. Every morning meron tayong lesson and challenge. Di ba? Afternoon lesson, fellowship. Di ba? Hindi natin naiisip masyado yung mga makalaman. Pero sabi ko nga, ang tunay na laban pagdating natin dito. Di ba? Ang tunay na laban nung pagkatapak mo sa Mandaluyong, ayan na. Hindi pa tapos ang camp, nagsisimula pa lang. Kumbaga, naging training ground mo yon, parang sundalo, kinulong ka ng 3 araw. Di ba? Ang tunay na labanan yun nandito. Ang tanong, natuto ka ba? Ang tanong, na-train ka ba? Ang tanong, nagpa-train ka ba? Ang tanong, nagpatuto ka ba? Yun po ang tanong dyan, mga kapatid, na makikita natin na marami dapat ma-mortify o mapatay na kasalanan sa buhay po natin. Hindi siya agad-agad, pero kailangan meron tayong desire at kagustuhan na maalis ang bagay na ito. Di ba? Kasi pagka kinalyo na ang puso mo ng kasalanan, wala na yan. Di ba? Wala na yan. Bibilang ka na lang na ilang buwan, mawawala ka na rin. Di ba?
mawawala na rin tayo, mga kapatid. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 11, Dearly beloved, I beseech you, as a strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul, mga kapatid. Ano ang sabi ni Pedro dito? Sinasabi ni Pedro dito, tayo ay mga manlalakbay lang sa mundong ito, mga kapatid. Kaya dapat iwasan natin ang mga makasalanang pagnanasa ng laman dahil ito ang sumisira sa ating kaluluwa o buhay Kristiyano, mga kapatid. Di ba tayo lang ang manlalakbay dito, mga kapatid? Hindi nga natin alam kung aabot pa tayo ng Mayo. Umabot nga tayo, Mayo na ngayon eh. Di ba? Hindi natin alam kung aabot pa tayo next month. Di ba? Tatandaan po natin ang sabi dyan, you are strangers, pilgrimage, mga kapatid. Manlalakbay lang sa lupang ito. Ang buhay natin ay hindi natin gugugulin dito ng gugugulin. Mamamatay ka at mamamatay ako. Or pwedeng bumalik na siya ngayon or bukas. So meron tayong tunay na kakaharapin saan? Sa kabilang bukas, mga kapatid. Yun dapat ang paghandaan natin. Walang masama, hindi po masama na galingan mo sa work mo, galingan mo sa school mo, mahalin mo ang family mo. Hindi po yan masama. Tama po yan sa harapan ng Panginoon. Pero we must know our priority, mga kapatid. Kailangan alamin natin kung ano ba talaga ang tunay na dahilan bakit tayo nandito. Di ba? Kaya nga the first purpose, kailangan alamin natin ano ba yung tunay na dahilan, mga kapatid, na kailangan nating i-crucify una yung flesh, mga kapatid, para makapaglingkod tayo ng tama, ng maayos sa harapan ng Panginoon. Sa madaling salita, iwasan ang kasalanan, ang laman, dahil ito ang kalaban ng ating spiritual na kalagayan, mga kapatid. Di ba? Iwasan natin yan. Ang laman pa naman, madaling maakit. Pag may pagkain, nagugutom ka agad. Pag may maganda, di ba? Lust of the flesh agad. Di ba? Pagka mayroong magandang mga gamit, lust of the eyes agad. Di ba? Pagka mayroong kang gustong abutin o ayaw mong magpatalo, andyan ang pride of life. Kailangan, gagawin ko to. Di ba? Meron akong kailangan patunayan. Yan tayo, mga kapatid. Di ba? Yan ang bunga ng makasalanang katawan na ito, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Di ba? Iwasan natin ang kasalanan. Iwasan natin ang kasalanan ng laman. Dahil yan ang magiging dahilan para mapahiwalay ka sa Panginoong Hesus. Marami ng ganyan sa gawain ng Panginoon. Lalo sa mga nag-aaral, di ba? Be humble. Hindi lang pag nag-aaral, lalo pag nakapagtapos ng pag-aaral. Di ba? Sabi nga nila, ang acid test ng isang tao, bigyan mo ng kapangyarihan. Bigyan mo ng pera. Di ba? Marami sa gawain ng Panginoon. Di ba? Talagang makikita mo, naglilingkod, nagpupuyat, nagsosolwining. Pero nung nasa mataas ng posisyon, di ba, wala na. Unti-unti nang nawawala sa gawain ng Panginoon. Di ba? Yung magandang posisyon, binigayan ng Panginoon, hindi para kalabanin mo siya. Kung hindi para magamit kanya. Di ba? Kaya nga mahirap din, mga kapatid, mahirap din yung humangad ka ng humangad ng sobrang taas, tapos pag binigay, hindi mo naman kaya. Di ba? Yun ang pinakamasaklap. Naabot mo nga, pero nawala ka naman. Di ba? Nandun ka nga, pero wala ka naman doon sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Nakakalungkot yun, mga kapatid, ha? Yung dating kasama mong naglilingkod, pero dahil pinili na hindi ipinako yung flesh, crucify yung flesh, mas nilamon na kapangyarihan ng kasalanan, nawawala sa gawain ng Panginoon. Kaya ingat po tayo. Amen? Ngayon, mga kapatid, nakabalik na tayo sa Mandaluyong. At nasa totoong buhay na tayo muli matapos ang camp. Tanungin natin ang sarili natin. Buhay pa rin ba ang espiritu ni Herodias? Buhay pa rin ba ang espiritu ni Eli, ni Korah, ni Judas, ni Absalom, at ni Jezebel? Di ba? Buhay pa rin ba yung mga ganyang espiritu? Yung espiritu ni Herodias na pride na may halong pagmamataas at pagmamaliit sa kapwa? Yung espiritu ni Eli na passivity, pagiging walang aksyon o walang pakialam kahit kailangan ng kumilos? Check natin. Hindi yung porkit narinig mo na wala na siya. Hindi po ganun yun.
Di ba? Nandito po yan, mga kapatid. Nandito po yan. Di ba? Anytime, pwede pong lumabas yan. Mga kapatid, anytime pwedeng gamitin niya ng kaaway para magkasira-sira ang gawain niya. Tulad ng mga tao na ito, mga kapatid. Si Korah, na envy, pag nanasa sa meron ng iba. Di ba? Na may halong inggit kay Judas, the betrayal. Pagsira sa tiwala o pagtataksil sa kapwa kay Absalom. Di ba? Yung ambitious desire of power. Mapagsamantala, rebelde sa authority. Yung kay Jezebel spirit, ugaling mapanding lang at mapangkontrol. Lahat tayo meron yan. Ang masaklap kung lahat to meron ka. Pero pwedeng iilan, di ba? Pero hindi natin pwedeng sabihin wala. Why? Kasi nga po, nasa laman po tayo makasalanan. Di ba? Isipin natin, mga kapatid, ano ba yung kaya, ano na ba yung naipako natin sa harapan ng Panginoon? Mahirap po maglingkod sa Panginoon na may mga ganitong espiritu. Di ba? Mahirap pong magtapat sa Panginoon nang merong mga ganitong espiritu. Kasi hindi naman sila faithful eh. Di ba? Sino ba ang faithful? The Lord Jesus Christ. Meron ba siyang espiritong ganyan? Wala. Ano lang ang espiritu na meron siya? Humble. Obedient. Di ba? Yun lang ang meron siya, mga kapatid. Kaya tignan natin maigi, mga kapatid. Kaya kailangan ngayong nandito na tayo sa Mandaluyong, nasa normal ka na ulit, di ba? Nabuhay. Lagi nating examine ang ating sarili, mga kapatid. You need to crucify it, mga kapatid. Hindi dumating si Kristo dito para pagandahin ang laman. Dumating siya para ipako ito, mga kapatid. Di ba? Hindi po bumaba ang Panginoong Hesus dito para lang magpabanjing-banjing. Hindi. Bumaba po siya rito, mga kapatid, para mapako sa krus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Diba? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Diba? So kaya mo bang patahin yung laman na yan? Di ko na kailangan sabihin kaya mo bang mamatay para sa Panginoon? Diba? Yung tanong pa lang na kaya mo bang ipako yung flesh o yung makasalanan na flesh na yan para sa Panginoon? Diba? Kasi kung ikaw mismo, kung ano yung sinasabi ni Pablo? To live, di ba? To live in Christ, to die is gain. Pero bitawan yung mga ganong salita. Di ba? Ito pa lang tayo sa flesh. Kaya mo bang ipako yan sa harapan ng Panginoon? Kasi kung kaya mong ipako yung makasalanan na yan, kung kaya mong iwan yan at maglingkod na merong katapatan sa Panginoon, hindi maaari, kaya mo ring mamatay para kay Kristo. Kasi yun ang unang ginawa ni Pablo. Di ba? Yun ang unang ginawa. Si Pablo nga nagsabi na ito eh. Di ba? Nung nakaharap niya ang Panginoong Hesus sa road of Damascus, di ba, iniwan niya na yung dating siya. Di ba? Iniwan niya na yung dating siya, naglingkod siya sa harapan ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na bumalik siya sa dating niyang buhay, mga kapatid. Amen? So you must crucify your flesh. Para Para yung power ng makasalanan na flesh na ito. Kailangan mo talagang mag-commit sa Panginoon eh. You need to have a commitment sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So, kailangan po natin yan, mga kapatid. Huwag nating hayaan na natapos ang camp na walang mangyari sa atin. Kailangan merong maalis sa atin, mga kapatid. Yun ang goal natin. Di ba? Yun ang goal natin kasi balot tayo ng kasalanan eh. Di ba? Hindi makakapagmilagro, hindi ka makakagalaw sa harapan ng Panginoon na kahit sabi mong buhay kaligtas ka, kung yung napkin, nakabalot pa rin sa'yo. Ano ba ang sabi ng Panginoong Hesus kay Lazarus? Remove. Di ba? Una yung bato, pangalawa yung nakabalot sa kanya. Ganon din tayo, nakakulong kasi tayo eh. Nakakulong ka kasi sa kasalanan. Amen? Kaya hindi tayo magamit ng Panginoon sa atin. At yung mga espiritu na pinag-aralan po natin, mga kapatid, hindi po yun aksidente. Lahat po, meron po tayo nun. Kaya wag po natin titignan na yung mga espiritu na yun is magaan lang. Kasi dahil sa mga espiritu na yun, kaya tayo nagkakasala sa harapan ng Panginoon.
Kaya tayo hindi nagagamit ng Panginoon sa gawain niya. Kaya hindi smooth ang paggalaw ng gawain ng Panginoon. Kaya minsan magulo. Hindi naman dapat pero nagiging magulo. Di ba? Wala namang ginagawa ang nasa likod ng pulpitong ito pero nagiging magulo. Why? Kasi nga meron tayong mga espiritu na hindi tama sa harapan ng Panginoon. Pag meron ka nga lang anak na tantrums ng tantrums, hindi na maganda, nakakaasar na eh. Di ba? How much more, mga kapatid? Hindi po tayo naglilingkod dito para lang po sa atin. Meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran. Church po tayo, mga kapatid. Di ba? Kaya kailangan natin mag-ayos sa harapan ng Panginoon. Merong mga bago na kailangan nating ilid. May mga bago na kailangan natin bigyan ng example, magandang example. Pero kung pangit na example ang iiwan natin, hindi po yan magiging maganda. Magiging sakit lang din sila ng ulo. Di ba? Kailangan yung mga susunod na henerasyon, pinapakitaan natin ng maayos at magandang spirit, mga kapatid. Hindi ng spirit of rebellion, di ba? Spirit ng mga kung ano-ano, spirit of the glass, walang ganon. Di ba? Walang ganon, ha, mga kapatid. Kailangan ang espiritu na meron tayo is yung espiritu ng Diyos, mga kapatid. Amen? Di ba? Finish the work of God, mga kapatid. Yun dapat ang meron tayong espiritu. Hindi yung magkasala sa harapan ng Panginoon. Amen? So the number one po natin, crucify the flesh so sin will lose its power, mga kapatid. Number 2 po natin, and last, may kita po natin dito, pierce the heart so Christ will rule our life, mga kapatid. Ang sabi po rito sa praise, with the affections and lust, mga kapatid. Hindi lang actions ang gustong baguhin ng Diyos, kung hindi pati ang ating affections. Ang puso, desires, motives, at mga bagay na mahal natin. Dahil ang puso natin ay mandaraya, mga kapatid. Sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 9, ang sabi po dyan, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Ang sabi po rito, mga kapatid, ang puso ng tao ay likas na mapanlinlang at makasalanan. Di ba? Kaya nga mali yung kasabihan na kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Hindi po wicked nga daw eh. Sabi diyan, di ba? Hindi lang sinabing basta wicked, desperately. Di ba? Sadyang mapanlinlang ang puso, mga kapatid. At hindi natin ito lubusang mauunawaan. Kaya hindi tayo dapat basta magtiwala sa sariling damdamin natin kung hindi sa Diyos, mga kapatid. Kasi pag itong puso ang sinunod natin, kapahamakan po. Di ba? Ang mapupuntahan po natin. Ang puso pa naman, onting go agad. Di ba? Onting bola lang ng lalaki, bumibigay agad. Di ba? Onting bulong lang ng kaaway, bumibigay agad. Di ba? Kaya kailangan huwag tayong magtiwala sa puso, mga kapatid. Hindi yan ang ibinigay ng Diyos sa atin para pagkatiwalaan, mga kapatid. Meron pong salita ng Panginoon. Meron po tayong salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Sa Colossians chapter 3, verse 2, ano po ang sabi doon? Set your affection on things above, not on things on the earth, mga kapatid. Amen? So, kailangan talagang i-pierce natin yung puso na meron po tayo, mga kapatid. Kailangan talaga sinasaktan ng puso eh. Kaya nga sabi nila, di ba, pagka hindi ka nasaktan, hindi ka matututo. Di ba? Kaya kaya nga yung pierce, di ba, pag sinabi kasing pierce, tusukin. Di ba? Di ba, pag natusok ka, sobrang sakit. Di ba, kailangan ganon, tusukin natin ang salita ng Diyos. Yung puso natin, para ang mag-rule, di ba, ang mag-control sa buhay natin, isang Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, set your affection on things above, not on things on the earth. Di ba, kailangan daw ang ating affection, yung desire, yung puso natin, mga kapatid, is nakaset saan? Sa mga bagay na mga makalangit. Di ba, ang mga kabataan ngayon, iba na ang setup ng puso. Di ba, masyado ng mga makamundo.
'Di ba? Yung kung kailangan makapag-travel sila sa ganito, yan na ang mga kabataan ngayon, mga kapatid. Hindi lang mga kabataan, kahit sa ating mga adult. 'Di ba? Pansinin nyo, wala na yung mga mapupusok na kabataan dati. Napansin nyo yun? Yung kailangan 14 years old, may anak ka na. Wala nang ganong kabataan ngayon, nagbabago na. Why? Kasi ang mga tao ngayon gusto kabig ng kabig, magkapera na magkapera, maabot, mapuntahan ang mga bagay. Hindi na, sa amin dati, ang mga bata may anak na. Di ba? Parang kay Daniel, may anak na. Pero ngayon, iba na ang mga kabataan ngayon. Pansinin nyo. Di ba? Kahit sa probinsya, umuwi ka ngayon sa probinsya, wala na. Asan na ang mga tao ngayon? Gusto nila magtrabaho na magtrabaho. May nagkakaroon na ng goal sa buhay. Why? Kasi meron ng social media. Kaya palang maabot yun. Kaya palang mapuntahan yun. Di ba? Kailangan mo lang magsipag. Di ba? Kaya nga merong umaalis sa gawain ng Panginoon. Chip. Paldo na sila, chip eh. Di ba? Ganun mga kapatid. Totoo yan. Pansinin nyo mga kapatid. Maging observant tayo sa mundong ito. Pinapaikot tayo ng pera. Di ba? Nakakala natin pera ang may control ng lahat. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Kaya kailangan natin itama yung setup ng puso at isipan natin sa harapan ng Panginoon. Hindi po tayo nandito para payamanin ng Lord. O kung payamanin ka man ng Panginoon, ipagamit mo sa gawain ng Panginoon. Di ba? Iba na ngayon, mga kapatid. Iba na po ngayon, mga kapatid. Talagang paangatan na ngayon. Di ba? Tayo naman, kung sila ang labanan nila paangatan, sa atin patapatan tayo. Di ba? Huwag tayong sumabay sa trend ng mundo. Hindi ka tiga mundo. Sabi nga, pilgrimage ka rito eh. Estranghero ka lang dito. Di ba? Pagka namatay ka, wala nang makikinabang yan. Ang masaklap pa doon, hindi ka napakinabangan ng Panginoon. Di ba? Wala tayong maihaharap na magandang katapatan sa harapan ng Panginoon. Minsan maayos ang panlabas, pero sa loob may maling desire pa rin po tayo. Minsan tumatayo tayo sa likod ng pulpito, nagpipreach, pero sa loob-loob natin meron pa rin tayong maling desire. Di ba? Bakit? Kasi nga hindi pa rin natin ibinibigay ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Maluloko natin ang mga tao, pero hindi natin maluloko ang Diyos. Kasi nga po, nakikita niya ang ating puso, mga kapatid. Ang puso ay nakatingin sa ating puso, mga kapatid. Kaya ang piercing ng Diyos ay tumatagos hanggang puso. Kaya ang salita ng Panginoon, patagusin mo hanggang puso mo. Huwag mong harangan. Di ba? Huwag mong tawag dito, huwag ka laging nakasangga. Huwag ka laging nakaguard, mga kapatid. Sabi rito sa Titus chapter 2 verse 12, teaching us that denying, di ba? Ano ang sabi rito? Denying ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world, mga kapatid. Ito ang buhay dapat na meron tayo. Ano ang sabi diyan? Denying ungodliness and worldly lust. Dinideny dapat natin yan. Di ba? Worldly lust, ayaw ko niyan. Di ba? Ungodliness, lalong ayaw ko niyan. Di ba? Yan dapat tayo, mga kapatid. Hindi pagka worldly lust, sunggap agad. Parang networking. Open-minded ka ba? Di ba? Ganyan si Satanas, open-minded ka ba? May bagong video ngayon. Di ba? Ganun agad, sunggap agad eh. Di ba? Pero sabi niyan, di ba, teaching us, mga kapatid, tinuturuan tayo na denying ungodliness and worldly lust. We should live, ano daw ang pamumuhay na meron dapat tayo? Soberly, righteously, and godly in this present world, mga kapatid. Ang buhay na meron tayo sa mundong ito is hindi worldly lust, hindi ungodliness, mga kapatid. Kaso yun ang nangyayari. Pero hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Itinuturo ng biyaya ng Diyos na talikuran natin ang kasalanan at makamundong pagnanasa. At mamuhay ng maayos, matuwid, at makadiyos dito sa kasulukuyang mundo, mga kapatid. Di ba? Mamuhay tayo ng tama sa harapan ng Panginoon. Ito yung mga verso. Di ba? Lord, di ba? We should live soberly.
We should live righteously, tama, sa harapan ng Panginoon. And godly in this present world. Habang nasa mundo pala na ito, kailangan tama ang pamumuhay natin sa harapan ng Panginoon. Hindi pala dapat basta-basta ang pamumuhay natin. Di ba? Hindi pa, kasi nga mga Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos eh. Sino ba ang dapat nakikita sa atin? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Dapat ang nakikita natin. Ano ba ang buhay na meron si Jesus Christ nung nasa lupa? Righteous. Godly. Di ba? Nagbigay nga daw siya ng example, mga kapatid, sa lupang ito. Para Para lakaran din natin. Di ba? Hindi para para suwayin, mga kapatid. The question is, ano ba ang mas mahal mo kaysa sa Diyos? Di ba? Meron bang mga bagay na mas mahal mo kaysa sa Diyos? Ikaw lang ang nakakaalam. Ano ang humahawak sa puso mo? Anong desire? Ano ang hadlang? Ano ang mga hadlang sa full surrender mo? Ano ang lihim na desire na hindi pleasing sa Kanya? Di ba? Examine natin, mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye reprobates, mga kapatid. Ano ang sabi diyan? Examine. Sinasabi dito, suriin natin ang sarili natin kung tunay ba tayong nasa pananampalataya. Di ba? Ang tanong ng Panginoon ngayon, examine yourselves kung nasa pananampalataya ka ba? Examine natin yung sarili natin kung faith ba ang nasa atin. Kung espiritu ba ng Diyos ang meron tayo, espiritu ng mga napag-aralan natin sa camp. Diba? Maaaring ngayon nag-amen ka, maaaring ngayon umuoo ka, pero iba naman ang nasa loob natin. Diba? Ibang espiritu ang nasa loob natin. Subukin natin ang ating buhay kung si Kristo ba talaga ang nasa atin. Dahil kung wala siya, hindi tayo tunay na kay Kristo, mga kapatid. Diba? Hindi tayo tunay na naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Kung flesh pa rin ang nangunguna po sa atin. Kaya nga, examine yourselves, mga kapatid. Kailangan mong suriin ang sarili mo. Kailangan kong suriin ang sarili ko. Nasa pananampalataya ka ba? Namumuhay ka ba sa pananampalataya? O namumuhay na tayo sa mundong ito? Di ba? Hindi sapat na masabing ligtas ka lang. Hindi sapat na nasabing sumama ka lang sa camp para sabihin nasa pananampalataya ka na. Hindi po ganun yon. Di ba? Kailangan talagang tama at talagang naglilingkod tayo na mayroong katapatan sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yan po ang challenge sa atin ngayon. Examine mo yung sarili mo. Kailangan mayroong kang pagsusuri sa sarili mo sa 3 araw na nasa camp ka. Kamusta ang buhay pananampalataya mo? Di ba? Baka mas lumala po tayo. O baka walang nawala sa atin. Mahirap nun kung walang nadagdag sa atin. Ang daming salita ng Panginoon nun. Di ba? Kumbaga, napakaraming biyaya o blessing na pinalagpas natin kung wala po, mga kapatid. Amen? Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts, intents of the heart, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay parang espada na tumatagos sa puso. Ipinapakita nito ang tunay na laman ng ating puso. Kaya nga napaka-powerful na salita ng Panginoon, no? Pagka meron ka talagang maling desire, pagka meron kang maling kaisipan, pag nakinig ka ng salita ng Panginoon, masasaktan ka talaga eh. Maitatama ka talaga. Di ba? Kaya nga minsan nagagalit pa tayo. Kaya nga minsan parang nagre-rebelde, parang nagre-rebelde yung puso natin. Ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon kahit hindi alam ng pastor yung nangyayari sa'yo. Pero ang salita kasi ng Panginoon, mga kapatid, talagang tutusukin ka niya na sobrang sakit. Yung mararamdaman mo talaga na mali yung desire na yan. Mararamdaman mo talaga na mayroong mali sa puso mo. Kasi yun ang trabaho ng salita ng Panginoon eh. Mga kapatid,
Di ba? Talagang ipinapakita nito na ang tunay na laman ng ating puso. Kung mali ang laman o ang desire ng puso natin, masasaktan talaga tayo ng salita ng Panginoon. Kaya nga nagagalit tayo sa preaching pag tinatamaan tayo ng salita ng Diyos. Pag tinatamaan ng salita ng Diyos ang maling desire ng puso natin. Di ba? Kaya nga masarap makinig pagka personal eh. Kasi pag personal, talagang kuhang-kuha mo yung salita ng Panginoon. Di ba? Kaya tama yung sinasabi ni pastor na kailangan nandito tayo para talagang makikita natin na tayo talaga ang kinakausap ng Panginoon. Di ba? Kaya nga importante na pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, nakatingin tayo. Di ba, Jake? Di ba? Hindi yung laging nakayuko, tapos sasabihin mo, hindi ka natutulog. Di ba? Nga kailangan, pagka nakinig tayo ng salita ng Panginoon, kailangan focus. Di ba? Ano sabi sa salita ng Panginoon? Yung, my sheep hear my voice, and they follow me. Kaya nga kung hindi ka na, kung wala sa iyo ang pakikinig ng salita ng Diyos, question mark tayo. Kasi may sheep hear my voice eh. Di ba? Kailangan pag sheep ka ng Panginoon, gustong-gusto mo makinig ng salita ng Diyos. Hindi madali, may paglalaban. Pero wag naman nating hayaan na wala na tayong respeto sa salita ng Panginoon. Kasi may sheep hear my voice and they follow me. Kaya siguro hindi tayo makasunod sa Panginoon eh. Kasi nga, yung pakikinig pala ng salita ng Diyos, ayaw na natin. Paano ka pa susunod? Parang sa magulang lang yan, di mo pinapakinggan ng magulang. Ang dating, ayaw mo rin siya sundin. Di ba? Ganun lang yan, mga kapatid. Kaya nga, dapat makinig po tayo. Sa camp, ang daming expert eh, di ba? Kitang-kita ako sa harap eh. Ganun, no? Okay. Katin ko na rito. Kulang na lang, kainin yung katin ko eh. Nung first day, mga kapatid, naiintindihan ko eh. Naiintindihan ko yan, pero nung second day, third day, gising lang namin ah. Di ba? Para. Ganun, no? Pagka ayaw ng ganyan, ganyan. Hindi ba naman ganyan? Di ba? Grabe. Minsan hindi na si Satanas ang may kasalanan eh. Pambira talaga. Ikaw na yun eh, di ba? Nakita natin mga kapatid. Ganun po kakapangyarihan ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya pag tinamaan tayo ng salita ng Panginoon, magpasalamat tayo. Kasi mahal pa tayo ng Panginoon. Kasi kung hindi na tayo mahal ng Panginoon, wala. Hindi natin alam kung saan po tayo pupulutin. Amen? Tanging salita lang ng Diyos ang kayang makapagpabago sa puso ng tao. Ito ay mas matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim. Ibig sabihin, kaya nitong tumagos ng malalim sa buhay ng tao. Umaabot ito sa bahagi ng puso at buhay na hindi kayang abutin ng payo ng tao o sariling karunungan. Di ba? Ang salita lang po talaga ng Panginoon, mga kapatid. Minsan masakit ang katotohanan dahil ito'y parang espada na pumuputol, but the cutting is for healing. Just like a surgeon uses a knife to remove disease, God uses His Word to remove sin and pride, mga kapatid. Minsan masakit pero kailangan eh. Di ba? Pagka meron kang diabetic at talagang ano na yung paa mo, puputulin talaga yon para hindi na kumalat. Ang salita ng Panginoon, ganun din. Para hindi ka tuluyang mawala sa Panginoon. Di ba? Kailangan ng putulin niya na salita ng Panginoon. Kailangan tayong ayusin ng salita ng Panginoon. Di ba? Ang katotohanan, do not resist when the Word of God pierces your heart, mga kapatid. Do not resist when the Word of God pierces your heart. Because the Word does not pierce to destroy you. It pierces to transform you, mga kapatid. Because the Word of God does not pierce para ano? Para saktan ka, para sirain ka. It because
transform yung mga kapatid para baguhin po tayo. Di ba? Kaya nga ang tao na nagsasubmit, ang tao na nagpapailalim sa salita ng Panginoon nagbabago. Di ba? Yung mga totoong nagpapabago. Do not resist when the word of God pierces your heart, because the word does not pierce to destroy you. It pierces to transform you, mga kapatid, para baguhin ang puso mo. Minsan talaga masakit ang salita, hindi ni pastor, kundi ang salita ng Diyos. Minsan no-offend lang naman tayo kay, di ba madalas no-offend tayo kay pastor. Pero hindi naman talaga si pastor yun eh. Yung word of God yan, mga kapatid. Siya lang ang ginagamit ng Lord. Di ba? Kaya ang ating pastor, di ba, pagka na-offend tayo sa sinasabi niya, hindi naman siya nasasaktan. Why? Kasi hindi niya naman salita yun. Yun ay salita ng Panginoon. Kaya nga masarap na mayroong pastor na talagang buboljakin yung kasalanan. Kaya nga masarap na mayroong pastor na i-rebuke tayo sa mga mali natin. Sasabihan tayo sa mga mali natin. Di ba? Para ano? Para hindi tayo mapunta sa kapahamakan, mga kapatid. Para hindi po tayo mapahamak, mga kapatid. Yun po ang gustong mangyari sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kaya pasalamat po tayo na mayroon pong church pa rin na nagtuturo ng kasalanan. Kasi meron ng mga church na hindi na nagtuturo ng kasalanan. Wala na nga soul winning eh. Di ba? Para na lang fellowship. Para na lang encouragement. Mahal ka ng Diyos. Which is true. Mahal tayo ng Diyos. Pero wag nating kakalimutan na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Di ba? Na ang Diyos ay galit sa namumuhay sa kasalanan. In Ezekiel chapter 36 verse 26, a new heart also will I give you. A new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh, mga kapatid. Kayang palitan ng Diyos ang matigas na puso at bigyan tayo ng pusong handang sumunod, mga kapatid. Di ba? Kaya nga kung meron tayong stony heart na tinatawag, yung matigas na puso, alisin natin yan. Di ba? Hayaan nating palitan tayo ng tamang puso na nanggaling sa harapan ng Panginoon. Kasi pagka-stony na yan, na kahit na anong tusok ng salita ng Panginoon dyan, di na yung masasaktan, manhid na yan eh. Palitan mo ng puso na normal, yung nasasaktan. Di ba? Huwag mong hayaan na lamunin tayo ng kasalanan. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng mga desire na meron tayo sa mundong ito. Talagang focus ka sa goal mo. Maabot mo, pag naging abogado ko, iiwan ko na ang gawain sa Panginoon. Di ba? Pag naging doktor ako, iiwan ko na ang gawain ng Panginoon. Dapat hindi po. Di ba? Kumbaga, pag naging abogado ka, lalo kang magamit ng Panginoon. Pag naging doktor ka, naging engineer ko, anumang profesyon na meron ka, lagi mong ibibigay, lagi mong ipapangako na magamit ka sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kasi nasa commitment po yan, mga kapatid. You need to give a commitment sa harapan ng Panginoon na yun yung pangahawakan mo para hindi ka maagaw ng kaaway. Kasi darating at darating sa panahon na talagang manghihina ka. Darating at darating sa panahon na talagang na talagang ilalagay ka sa sitwasyon na gusto mong mag-quit sa gawain ng Panginoon. Pero kailangan sa likod ng sitwasyon na yun, meron ding mas malalim na dahilan para manatili ka sa gawain ng Panginoon. Di ba? Hindi po yan basta masabing matibay ka lang kaya ka nananampalataya. Hindi. Meron kang pinangahawakan, bakit nananatili ka sa gawain ng Panginoon? Di ba? Meron kang mga motibasyon maliban sa gawain ng Panginoon, di ba? May mga tao, di ba? May mga dinanas ka sa harapan ng Panginoon. Bakit ko iiwan ng Panginoon? Dito nga ako tumibay. Di ba? Ito yung mga taong tumulong sa akin nung walang-wala ako. Di ba? Kailangan meron tayong pinangahawakan, mga kapatid. Madaling iwan ang gawain ng Panginoon, di ba? Pagka wala ka naman tamang commitment sa harapan ng Panginoon. Di ba? Kala mo lang, yun yung sinasabi ko kanina, na pwede natin pagtakpan. Yes, oo nga, andyan ka. Di ba? Every event, nandyan ka. Talagang hindi ka uma-absent. Pero panakip lang pala yun. Di ba? Kumbaga, stepping stone lang pala yun. Pag nakuha mo na, pag ibinigay na sa'yo, mawawala ka na sa gawain ng Panginoon. Dapat hindi po. Kaya ngayon pa lang, yung mga puso na stony, matigas na, palitan na natin. Di ba?
Kumbaga, warning ito, mga kapatid. Wina-warningan tayo ng Panginoon. Di ba? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Kapag napako ang laman at nabutas ang puso ng conviction ng Diyos, si Kristo ang magiging buhay po natin. Hindi na sariling kagustuhan ang masusunod kung hindi ang kalooban na ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, tsakin po natin na you and I are crucified with Christ. Na you and I ay ano na, mga kapatid, talagang nabutas na ang puso, na-pierce na ang ating puso, yung mga desire, yung mga maling desire natin sa ating buhay, mga kapatid. Baka hindi kasalanan lang ang humahadlang sa'yo minsan. Baka yan ay attachment, ambition, relationship, comfort zone, o sariling plano. Hayaan mong i-pierce ito ng Diyos upang siya ang maghari sa buhay mo. Di ba? Hayaan mong tusukin yan. Di ba? Ipako, mga kapatid. Kumbaga sa Ilocano, ilansa. Ang lansa kasi, di ba? Di ba? Ilansa mo na. Parang ganon, di ba? Parang ganon lang yan, mga kapatid. Parang ang isang bagay pag walang pako, umuuga yan. Pero pagka pinako mo na yan, tumitibay yan. Di ba? Why? Kasi pinako na siya eh. Di ba? Parang ganun ang baka ganun ang Christian life mo mauga. Di ba? Pero pag finish yan, pinako na yan, magiging matibay yan sa harapan ng Panginoon. Di ba? Ano ba ang pampatibay sa mga kahoy? Pako. Di ba? May mga iba't ibang uri ng pako. Di 1, di 3, di 2, di 4. Hindi yun naka di 4 ha. Di ba? Yun ang mga size, mga kapatid. Pipili ka lang. Yung ginamit sa Panginoong Hesus, hindi yun di 4. Di ba? Hindi yun basta pako lang. Pero yun ay ginawa niya para sa atin. Di ba? Kaya dapat kaya din nating gawin para sa Kanya. Hindi naman tayo literal na ipapako Meron lang tayong ipapapako sa Panginoong Hesus. Di ba? Hindi siya madali. Pero yun ay kaya natin sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Amen? So the conclusion is, ang the piercing purpose ay hindi para saktan ka. Ang the piercing purpose ay hindi para saktan ka lang, kundi para baguhin ka. Amen? So the piercing purpose, mga kapatid, we must crucify the flesh para ano? Para yung kapangyarihan, we must crucify the flesh so sin will lose the power. And number 2 po natin, pierce the heart, mga kapatid. Pierce the heart so Christ will rule our life, mga kapatid. Di ba? Hindi para i-destroy ka, kung hindi para i-transform po tayo, mga kapatid. Tayo po'y manalangin ang manaming Diyos na kilala sa lahat. Lord, marami pong salamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa inyong salita na aming napag-aralan, Panginoon. Pagpalain niyo nga po ito, Panginoon, na tumanim, bumaon sa aming puso't isipan na we must crucify our flesh, Panginoon. Lord, kung kami lang, napakalakas ng kapangyarihan ng kasalanan, Panginoon. Kaya nga kami lumalapit sa inyong harapan, Panginoon, na tulungan mo kami na i-crucify ang aming buhay sa inyong harapan. I-pierce namin, Panginoon, ang aming puso. Panginoon, dahil ang puso na ito, Panginoon, mandaraya, punong-puno ng ambisyon, punong-puno ng desire ng mga makamundo. Pero Lord, ang gusto namin is yung mga affection na makalangit, Panginoon. Kaya tulungan mo kami na mamuhay kami sa mundong ito, Panginoon, ng tama, godly, righteously, Panginoon, soberly sa inyong harapan. Mamuhay kami ng maayos at nagtatapat sa inyong harapan, Panginoon. Dalangin nga po namin na sa natapos namin na camp, Panginoon, na ito ay maging reminder na yung mga espiritu na napag-aralan namin, Panginoon, ay alisin mo nga po sa amin, Panginoon. Lagi naming ipanalangin na kami nga po ay maging pagpapala sa gawain mo at hindi maging kalaban. Muli, maraming pong salamat. Ang natidalangin namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.